Kamusta mga manonood ng Matiya at ang aking mga paboritong subscriber? Ako at si Robert ay binabati kayo dito sa junkyard. Puno ng mga sasakyan ang lugar na ito. Karamihan sa mga ito ay sira, patay na o iniwan na. Pero nandito kami para maghanap ng talagang kawili-wili. Tara, tingnan natin kung ano makikita natin dito sa junkyard ng sasakyan. Sasama ka? Oo, tara na. Uy mga pare, tingnan nyo yan. Grabe to, hindi ito kotse. Kahoy lang to, di ba? Lumapit kayo mga pare, tara na. Tingnan nyo, may manibela sa loob ng kahoy na chassis. Ano yon? Grabe to, ang weird ng pakiramdam, ewan ko ba? Ano? Oh, maghahanap tayo ng pyesa para sa robot kasi luma na ito. Kailangan natin ayusin kahit papaano, pero wala akong alam sa pag-aayos ng robot. Pero gusto ko talagang makahanap dito sa junkyard ng isang bagay na mahalaga para kumita ng pera. Alam mo na, siya yun. Bumibili ka ng murang kotse, inaayos mo, tapos ibebenta mo ng mahal. Pero hindi yan ang hinahanap natin. Siguradong hindi mahal yan. Hindi Robert, hindi ito makakatulong sa'yo kahit paano. Tara doon, tingnan mo, ayan sa bundok, mga motorsiklo yon. Mahilig ako sa motorsiklo. Ilagay sa comments kung alin ang gusto nyo, motorsiklo o kotse. I'm astig, tara na! Wow, may dalawang motorsiklo. May nakita kaming dalawang motorsiklo sa junkyard. Ang saya pala ng pakiramdam. Sa tingin mo, pwede ba nating patakbuhin at sakyan ito? Ano ang layunin ng larong ito? Oh, Robert, tama ka. Kung maganda pa ang motorsiklong to, hindi ito mapupunta sa junkyard. Kaya luma na talaga to. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay Ural. Dati itong napakamahal na motorsiklo, pero ngayon ay luma na at wala ng silbi. Hindi namin pwedeng kulin ang pyesa ng bisikleta para sa'yo. Pero tara, mas marami pang magagandang kotse doon. Halika na mga pare. Robert, tingnan mo, mukhang nakakatakot ang kotse na to. Sabi dito, 6'7". Oh, 6'7" yan. Pare walang 6'7". Oh, ang galing ng robot. Pero sa totoo lang, sawa na ako sa tread na yan. Ayoko ng 6'7". Gusto mo ba yon? Gusto mo ng 6'7"? Oo, kasi robot kang tanga, kaya ganun. Pero sa tingin ko, nasa tamang lugar naman itong 6'7" na kotse. Dapat nasa junkyard lang yan. Pero baka may kung anong interesante sa loob. Wow, nandito ang buong makina. Ang daming gamit dito, pero hindi ko alam kung anong kotse yon. Mga pare, kung alam nyo, huwag kayong mahiyang i-comment kung anong kotse yon. Oh, tingnan nyo, Germany ang nakasulat, kaya Aleman na kotse ito. Baka Mercedes o BMW to. Anong tingin mo, Robert? Siyempre, hindi mo alam kasi bobo ka, tanakang robot. Pero kahit ano, hindi rin babagay sa'yo ang piyesa ng kotse na to. Kailangan natin ng electronics, mga wire. Para sa'yo, hindi kailangan ng piyesa ng kotse. May particular tayong inahanap. Tara, maghanap pa tayo. Uy, ano yun, Mama Tol? Cheerleta ba yun? Ay, hindi. Blazer pala yan. Uy! Napakamahal nito, napakalaki at napakalakas na off-road na sasakyan. Ayos, gusto ko yon. Gustong-gusto ko ang mga junkyard kasi dito ka makakabili ng mga sasakyan ng sobrang mura. Sandali, ano? Grabe, hindi ako makapaniwala. Wala nang makina. Hindi, Robert, wala na mapapakinabangan dito. Lahat ng mga wiring ay pinutol na. Kaya sa tingin ko, may bumili lang ng makina ng sasakyan na yon para gamitin sa kung anong off-road na proyekto o kung ano man. Pero tingnan nyo, maganda pa rin ang loob ng sasakyan na to. Lapit tayo mga pare. Uy! Tingnan nyo, ang astig nito. Parang ang ganda ng sasakyan. Ang lupit talaga. At sa pagkakaalam ko, pwede kang bumili dito sa junkyard ng sasakyan ng ganito mga 2,000 o $2,500. Hindi ba mura yon?
Hindi ka naman kasya dito. Maganda at komportable sa sasakyan lang ito, pero wala namang makina at naka-block pa. Uy, may susi pa sa loob. Ang astig. Gustong-gusto ko talaga ang junkyard ng sasakyan. Pero nandito tayo para maghanap ng kapaki-pakinabang. Kaya tuloy tayo sa paghahanap. Gusto ko talaga ng sports car, pero wala akong nakikita dito. Pero pula ito. Robert, halika. Tigilan mo na yan. Uy, upuan yan. Parang isang buong junkyard sa loob ng sasakyan na yan. Tingnan mo, nasulog siya. Nagkaroon ng sulog sa loob. Kaya hindi maganda yan para sa atin. Pero may nakuha rin tayo sa loob ng sasakyan. Hindi ito gumagana. Sira ito sa kung anong dahilan. Tingnan natin. Sira rin itong parte na ito. Robert, ang tanga mo talaga. Hindi ganyan ang pagbukas niyan. Ganito ang pagbukas niyan. Uy, may makina tayo pero may mga kulang pa rin na pyesa. Walang baterya dito. Oo, itong parte na ito ay nawawala. Galing mo, Robert. Pero Robert, tingnan mo. May mga electronics dito. Oo, baka magkasya sa'yo. Ewan ko lang. Una, kailangan ko munang maghanap ng kotse. Pagkatapos, maghahanap tayo ng pyesa para sa'yo, okay? Hindi, yung gusto ko muna, tapos yun sa'yo. Tara na. Gustong-gusto ko ang junkyard ng kotse. Pero ngayon, di tayo makahanap. Uy, tingnan mo, ang ganda at asul ng kotse doon. Wow, may spoiler siya na parang pakpak sa likod. Anong masasabi mo doon? Oo, parang pakpak sa likod. Tama ka, Robert. Suriin natin yan. Mukha siyang sports car or kung ano man. Talagang may nahanap tayong maganda ngayon. Tingnan mo, may itim tayong truck dyan. May bus din sa likod. At dito, ang buong asul na kotse, parang sports car. Kasi napakaastig ng forma niya. Tingnan mo ang mga gulong. Sinasabi rin nilang sport. Kaya dapat mabilis at matindi ang kotse na to, di ba? Oo. Baka magamit natin ang kotse para tulungan ka. Imbestigahan natin. Tingnan mo, mas marami pang sporty na estilo sa likod. Isa pang sporty na spoiler, ang laki at ang lakas. Kaya dapat sobrang bilis ng kotse na to. Imbestigahan natin ang kotse na yan. Tingnan natin kung ano ang problema nito. At baka pwede nating subukan patakbuhin at imaneho ang kotse na yan. Ano sa tingin mo? Posible kaya? Gagamit tayo ng ibang pyesa mula sa iba't ibang kotse para ayusin yan. Kaya simulan na natin. Tingnan natin kung ano nasa loob niyan. Wow! Uy mga tol, may nakasulat dito sa hood. Ito ang mga letra nakasulat. Fortnite. Ano ba yan? Parang kamukha mo talaga ang isang karakter sa Fortnite. Eksakto, lahat ng mga malalaki doon. Parang ikaw, Robert, medyo nga. Pero tingnan mo, may iba pang mga bagay dito. Mag-ingat ka, cameraman. Natapakan mo lang ang guwantes. Ito ang guwantes ng driver, guwantes na pang sports ng driver. At heto ang helmet na ginagamit sa mga sasakyang pangkarera. Kaya yung sport car na yon, hindi lang basta magarang sport car. Ito ay race car, tama ba? Oo, parang ganun nga. At eto rin, may tropeo dito, parang Champion Cup. Ano sa tingin mo? Ano yon? Tama ka, Robot. Baka sa champion niya itong kotse na to. Kaya sumali ang kotse na to sa championship. Tama ba? Ang astig niyan. Siguro ito na nga ang tropeo mula sa championship. Buksan natin at tingnan natin kung anong lagay nito ngayon. Kung mapapatakbo at maimaneho natin yung lumang inabandon na sports car, subukan natin. Ay, may nakaharang pala. Ay, hindi pala. Bukas pala siya. Wow, maganda pala talaga. Medyo sira yung loob. Medyo madumi ng kaunti. Pero itong manibela, itong mga upuan, astig at magara. Para talagang lumang klasikong sports car o kung ano man. Wow, gustong gusto ko talaga. Ang ganda ng kotse na to. Pero mapapandara at mapapadrive ba natin? Yan ang tanong. Tingnan mo, ito yung electronics at wiring na dapat ayusin. Kailangan mo ba yung wiring na yan? Hindi pwede! Kailangan pa natin yan para mapagana ang kotse. Hindi, paandarin muna natin ang kotse bago maghanap ng gamit para sa'yo. Yun ang alok namin.
Tara na, tingnan natin ang makina. Dapat ay, Napakalakas. sana may makina sa loob. Kung oo, pwede nating bilhin ang kotse na yon sa 300. Ano sa tingin mo? Magandang alok ba yon para sa isang sports car? Bakit? Astig na alok yon. Bakit hindi? Hindi ito basura. Oh, nasa junkyard tayo, pero hindi ibig sabihin na puro basura lang dito. Oh, pumunta kami dito para sa'yo, pero nakakita kami ng magandang kotse. Hindi ba maganda? Hindi ito basura, tumahimik ka. Buksan natin at tingnan. At baka pwede nating ibenta pagkatapos. Oo, may makina tayo. Ayos yan. Magandang balita mga pare. At mukhang maayos naman. Ayusin natin ang makinang yan at subukan paandarin. Patutunayan ko sa'yo, bobo kang robot na hindi ito basura. Sulit ang pagbili ng sports car sa junkyard sa halagang $300. Tahimik! Hindi ako bobo! Magaling akong inhinyero! Kaya nagpasya kaming bilhin ang sports car na yon sa junkyard. Ito ang may-ari at trabahador ng junkyard. Hello po, ano po pangalan ninyo? Hindi, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Ivan. Si Ivan ay nagbebenta ng lumang sasakyan para sa pyesa, kaya dapat tayong magalang sa kanya, tama? Oo, paano naman yung sasakyan na yon? Kailangan ko yung sasakyan na yon. Gustong-gusto ko yon. Gusto ko sanang bilhin yon. $300. Kung mapapaandar mo, kunin mo na, nandyan ang susi, walang papeles, walang kahit ano. 23 taon na hindi na papaandar, walang baterya, sira ang mga gulong, ako na mismo natanggal. Sige! Nakuha ko na. Sabi niya, hindi naman masama ang lagay ng sasakyan. Oo, tama ka. Medyo nagsinungaling ako. Sabi ng taong ito, 23 taon nang hindi umaandar ang sasakyan at wala itong baterya. Nakasis ang makina at marami pang problema. Bibilin pa rin natin ito. $300 ang babayaran natin. Sinabi rin niya na walang susi, pero hindi naman yon problema sa akin. Alisin mo na ito, tinatakot na ang mga kliyente ko. May kliyente ako dito, anong ginagawa mo dito? Hindi siya masaya sa robot. Alisin mo na yan, tanggalin mo na yan, sige na. Umalis ka na, binayaran na kita ng $300. Kunin mo na ang kotse, ayos? Sige, salamat. Tara na mga pare, may oras tayong sinusunod. Hindi ka niya gusto dahil maingay ka. Pasensya na, pero may trabaho pa tayo. Mga pare, nagbayad tayo ng $300 para sa kotse. Kailangan nating ayusin yon at kailangan nating ilabas gamit ang robot kasi yon ang sinabi ng may-ari ng junkyard. Kaya tapusin na natin to, may plano tayo. Gagamitin natin lahat ng mga abandonadong kotse rito at ikakabit natin ang mga lumang nawawalang pyesa sa sports car natin. Pagkatapos, susubukan nating paandarin at imaneho. Anong dapat nating gawin dito? Anong dapat nating simulan? Oo nga, robot, ano? Oo, tama ka. May kulang dito. At yon ay ang baterya ng kotse. Ayan na. Mahalaga ang mga pyesa ng kotse. Hanap tayo ng ibang kotse at kunin ang baterya. Ayos? Maghahanap din tayo ng pyesa para sa'yo, robot. Tara na. Pare, tingnan nyo ang ganda ng Mercedes na to. Alin ang pipiliin mo sa 300? Yung isa Mercedes o yung isang sports car? Isulat nyo sa mga komento. Halika dito mga pare. Tara na. Oh, tingnan nyo. Medyo makapal dito. Sige, may problema rin sa wiring. Pero maganda ang loob. Tunay na kahoy ang nasa loob ng German na kotse. Pero sige, subukan natin buksan ang hood ng kotse dito at tingnan natin kung may baterya dahil kukunin natin ito at ilalagay sa sports car natin, okay? Sige! Aray! Aray! Naipit ang kamay ko dito! Aray! Aray! Konti na lang! Oh, may mga gamit ako, di ba? May mga gamit ako dito, siyempre. Lumabas ka, Robert! Sinusubukan kong ayusin yung bagay na yan. Oo, ganyan gumagana ang mga professional na gamit. Tingnan natin kung may baterya. Oo, tingnan mo, may baterya ng kotse. Maganda rin ang makinang ito at maraming electronics dito. Magagamit natin ito mamaya para ayusin ang ilang parte ng robot. Sige, pwede nating tanggalin yan. Ayos! Gagamitin natin ito sa ating sports car. Dito ilalagay ang baterya. Oo, ang galing mo, Robert. At ngayon, hindi mo na magugulo ang mga wiring. Ikabit ang positive sa positive at negative sa negative.
Oo, madali lang maintindihan kung alin ang alin. Tingnan mo ang mga wire at may plus doon. Isaksak natin ito sa plus. Ilalagay ang minus dito at ang positive dito. Kaya ngayon, kung hindi patay ang bateryang ito, baka magkaroon tayo ng kuryente. Oh, tama si Robert. Wala pa rin tayong susi gaya ng sabi ng may-ari ng junkyard. Kaya hindi natin makikita kung may kuryente tayo o wala dahil may nawawalang susi. Pero may alam akong ilang diskarte sa mga wiring at kaya nating ayusin yon. Hindi mo kailangan ng susi para paandarin at patakbuhin ang sasakyan. Hindi ako magnanakaw ng kotse o kung ano man. May karanasan lang ako. Anong klaseng karanasan? Parang magmaneho ng kotse kahit walang susi. Hindi ibig sabihin nun magnanakaw ng kotse, tumahimik ka. Tumahimik ka! Kaya itong bagay na to ay tinatawag na fuse box. Maraming fuse dito. Kita mo? Makukulay. Ito ang mga wire na kailangan natin. Hindi ito tutorial. Huwag niyong susubukan to. Professional ako. Alam ko ang ginagawa ko. Puputulin dito at dito. Tapos, kailangan lang nating i-connecta ang mga wire na to ng ganito. May ignition na tayo. May kuryente na ang kotse natin. Bakit nanginginig ang mga bagay na to? Hindi na siya nanginginig? Ayos! Oh, subukan na nating paandarin ang makina ngayon. Karaniwan, ginagamit natin ang susi para paikutin ang starter. Pero ngayon, wala tayong susi. Kaya kailangan pa rin nating pumunta sa bahagi ng makina para paikutin ito ng mano-mano, okay? Pero tingnan mo, may isang parte pa rin nawawala. May nawawalang parte dito. Ito ang tinatawag na coil wire at ignition wire. Kaya kailangan natin kunin ito sa ibang sasakyan. Madali lang dahil marami nito sa bawat sasakyan. Sige, hanapin natin ito. Naalala mo ba yung lumang itim na truck dito? Oo, kalawangin at puro alikabok. Kailangan pa nating buksan ang hood ng sasakyan. Tingnan mo, may tubig na umaagos palabas dito. Ang weird. Matagal nang nakatambak ang mga sasakyan dito. Kailangan nating buksan ang sasakyan. Ayan, FBI. Wow! May nakita kang interesting, Robert. Oh, parang crime scene o kung ano man, pero ang tanda na ng truck ng FBI na to. Tingnan mo, wasak na ang pintura. Hindi, ligtas tayo. Wala namang gagawin sa atin ang FBI. Sana nga, naipit yung hood ng kotse. Oo, naalala mo ba yung coil wires? Sabi ko sa'yo, bawat kotse meron yon. May aso tayo, pula, pero hindi naman talaga mahalaga yung kulay. Kukuha lang tayo ng kahit alin at ikakabit natin sa kotse natin. Ano itsura nun? Yung ordinaryong coil wire, ikakabit yon sa ignition coil. Ngayon, kumpleto na ang 4 na ignition coil. Nasa paligid na rin lahat ng wire. Mga kaibigan, nasa sa atin kung gusto nating subukan paandarin ang makina ng mano-mano. Ipapakita ko kung paano ito gawin kahit walang susi. Itong tinatawag na air filter. Itabi lang natin ito at ngayon makikita na natin ang mas mahalagang wiring dito. Gagamit lang tayo ng ilang professional na gamit na ganito. Oo, sigurado akong professional na gamit ito. Palagi ko itong dala. Ay, hindi ka professional na gamit. Isa ka lang hamal na bot. Sanay ka na dyan. Kailangan mo pa rin ng kaunting pagkukumpune. Sige, ilalagay lang natin ito dito. Oh, naririnig mo ba yon? Ibig sabihin, may kuryente na tayo. Ayos! Sige, tara na. Ayos! Hindi na stuck ang makina, pero hindi pa rin ito umaandar o mapatakbo. Hindi dahil basura ang kotse. Kailangan lang nitong ayusin ang mga wiring. Sige, ayusin ko muna ang mga wiring dito. Pagkatapos nito, mapapaandar at maipapagmaneho na natin ng maayos. Tumahimik ka, Robert. Hindi yan katangahang ideya. Kita mo, hindi sila sa tamang lugar nakakabit. Hanapin mo lahat ng hindi nakakabit na plug at isaksak, okay? Ito ang pinakamadaling opsyon. Oo, itong 2 at 3, isaksak na lang. Hindi na natin sila kailangan. Itabi mo na lang ang mga yon. Hindi natin sila kailangan. Hindi ito nakakabit. Isaksak mo ito dito ng ganito.
Kailangan mo lang isaksak lahat ng pwedeng isaksak, okay? Oo, parang ganun nga. Tama ka. Yan din ay dito ilalagay. Kaya subukan natin ulit na yon. Gawin natin ang ilang mahalagang pagkukumpuni sa makina. Kaya subukan ulit natin ito. Ayos yan. Ayos na. Naayos na natin. Ayos yan, ganyan gumana ang mga professional na gamit. Oh, salamat sa tulong, Robert. Oh, ayos. Ngayon, meron na tayong sports car para sa $300. Gumagana ang makina. Subukan nating paanda rin, sige? At pagkatapos nun, yung mga wiring. Tinanong ako tungkol sa mga wiring. Itabi mo. Yan ang nakuha ko mula sa kotse. Ang daming wire niyan. Ikakabit ko yan sa'yo gamit. Ang professional kong gamit mamaya. Sige, balik tayo sa garahe ko. Gamit ang bago kong sports car. At tutulungan kita sa mga wiring, okay? Ganyan talaga ang magkakaibigan. Nagtutulungan. Ito na ang sandali ng katotohanan. Paandarin na natin ang makina. Panahon na para patakbuhin ito. Nag-aalala talaga ako kasi mga pare, totoong tropeo ito. Hindi lang ito basta-bastang kotse mula sa junkyard. Bahagi ito ng isang uri ng kampyonato, ang Piston Cup Championship. Kung alam nyo kung saan ito galing, huwag mag-atubiling magkomento. Hindi ko alam kung kasya sa akin ang helmet na to, pero ang saya ng pakiramdam. Ngayon, parang totoong driver na ako ng sports car. Parang tunay na racer. May robot ka pa. Gusto mo ba yon? Ang astig nun! Ngayon, may racing car na ako at may racing helmet pa. Tara na! Subukan nating imaneho ito. Sige! Wow! Uy, gumagalaw na siya. Gumagalaw na mga tol! Ang astig nun! Sobrang gusto ko ito! Grabe! Gusto ko talaga ito. Totoong sports car to. At nabili lang natin ito ng 300. Masaya ka ba? Ganun ba? Ang galing nun! Totoong sports car yan! I drive natin yan sa junkyard. Ay, Diyos ko. Tama si Robert. Masamang ideya ang magmaneho ng sports car sa junkyard. Hindi ito ang lugar para magmaneho ng sports car. Mababasag pa to kung itutuloy ko. Sa tingin ko, kailangan nating dalhin ang sports car na yon sa racing ring o kung saan man. Hindi dapat ito minamaneho sa junkyard, tama ba? Kahit paano, nagawa natin. Ang ganda ng karanasang yon, mga pare. Kung gusto niyo ang videos at mga robot ko, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel namin dahil sobrang lupit nito. Gagawa pa kami ng mas marami pang content para aliwin kayo, tama ba? Mga kaibigan, mag-subscribe kayo sa channel namin. Yan ang pinakamagandang suportang may bibigay nyo. Mag-subscribe, manood, at mag-like. Kita-kits ulit! Ako si Slav. Kalokohan lang yon. Isang hybrid na larawan. Ay!